nagplano ka nga mag-istar o kung magtrabaho sa luwasang pungsod, ang kinahanglan mo amo ang pagpanghanda sa mga pag-atubangon mo nga pagtilaw, lakip na ang kahidlaw sa pamilya, challenge sa job stability kag syempre, culture shock. Ini nga mga bagay na agyan gintanan sa aton bisita subong nga aga. Pero wala siya nagpapede sa pagtilaw. Sa baylo nagtinguha pagidubdob, nakaplastar na sang iya kabuhi abroad. Karon nga siya naman ang ara sa ibabaw, ano ayhan ang iya mga ginahimo nga bulig para sa mga Pinoy nga na-eksperyensyahan man ang iya sadto mga inagyan. Hi mga puso, welcome back. You're still watching Jimmy Regional TV Early Edition. From rugs to riches, ang aton bisita sa buong adlaw. Inspirasyon sa mga taga Negros Occidental High School kag sa aton mga kapuso kag mga estudyante dira sa Rizal Elementary School. Proud gid kami mga kapuso nga siyang aton bisita kag proud gid kita dapat tanan nga tumandok ta siya diri sa Negros Occidental. Aton bugan nga Kasimanwa. Commissioner of Library and Education Department in San Jose, California, and book author. With us this morning, Ana Rita Reyes. Ana Rita, ma'am, may aga. Welcome to Jimmy Regional TV Early Edition. Yes, good morning, Sir Adrian. At maayong aga man sa inyo tanandira. Labi na sa ating mga kapuso. Originally, you are from Bacolod City. Anong klase kabuhi may-ari ka di bago ikaw nakalabot sa Amerika? So, natawag ko dira sa Bacolod City, sa Negros Occidental. So, taga Purok Malino. Ako, Barangay 40. So, nagdako kami nga pigados. Kag, nag-instala kami sa squatter area. So, sa uligin pahalin kami. So, ako yung nagpamanila ko para makaubra, para makabulig sa ako mga utod. At sa uli nga nakapamana ko, nakakadto ko diri sa Amerika. So, kumbaga, nagdako ako nga ligid sa pigado at wala kaugalingon nga balay, wala kaugalingon nga duta, nga gasaylo-saylo kami. Labi nagi ko may bagyo dira. So, amo nang amo kabuhi. Pero, salamat sa Ginoo nga nakatibawat kami sa amo nga pagtinguha man. Hindi lahog-lahog ang imo inagyan, birthing pains, sa ikaw nagapanugod pa lang, naging isa ka homeless. How was it like? Paano mo bagong imo kabuhi? So, nakakato ko sa Amerika tungod sa akong nga husband nga Filipino, nga American citizen. So, at the beginning, sa challenging at nag-abot ang tion nga magbulaya kami mangita sa itaran kaya hindi na kami makabayad. So, nakakita ko sa Yellow Pages. Tapos nakakita ko sa telephone directory aman sa San Jose Family Shelter diri sa San Jose, California. Nagabulig sa mga tawo nga wala itaran. So, sa time na wala na kami itaran, pagtawag ko sa ila, salamat sa Ginoo nga itagaan niya kami sa oportunidad nga makaitar dito. So, sa sinang homeless na shelter, para sa mga homeless nga may pamilya lang, ang pwede mong itar, dala ko ako nga bata nga baby. Kag salamat sa Ginoo, nagpaminang ako na husband sa akon. Kag sa 5 kag 6 kabulan, nga dito kami gaitar. Dito gid na paminsaran ko nga ang kabuhi sa kalibutan kadamo sa pagtilaw. Pero ang isa gid nagtatak sa ako paminsaron sang gin-istorya ako sa ako nga case manager, may ara ka mo daw social worker nga gabulig sa inyo. Ang ipamangko sa akin, what is your dream and hope in life? And I said, I want to be an educator. So tapos sabi niya, are you an educator? And I said, of course, I am not an educator. I'm a midwife in the Philippines, pero nabudlay ako mangita obra at that time. Kag eventually to pursue your love for teaching, naging manunudlo ka. Pero inilog-lahog man inagyan mo kay nag-graduate ka pagid bilang magna cum laude sa States niha. Anong fulfillment kinabatyagan mo sadto? Oo, sa totoo lang, hindi amo nakadasig, you know. Actually, before I got my bachelor degree, nag-start ko anay ko sa community college. Gakwalak two classes kasi may 2 ko kabatang lalaki. But si Barack Obama, ito President of the United States of America, may ara siya mga scholarship sa mga working mom. So, sa nakita ko na nag-apply ko, kung nagpapansin ko, makapasarayan ako sa English class, makapasarayan ako sa math class, mga entrance exam. But thank God I passed everything. I become full-time scholar, but I need to maintain the straight A's. Ang A ang pinaka-highest grade sa US. I'm very thankful and blessed nga ang akong professor nakaintindi, so they allowing me to bring my children in school. So, samtang nag-eskwela ko, ang ako mabata sa likod ng klase namon, at na nakagraduate ko, but thankful for God, I maintained the straight A. I become a founder and president
of the Child Development Club of National Hispanic University and the first Filipina graduated with a magna cum laude and the first Filipina who did the graduation speech during that graduation. So I'm being thankful and grateful for the first time nga ang mother ko buhi pa, nakakadto ko sa Amerika, and she able to witness during my graduation speech. I acknowledge my mom during the graduation. Mapuwerte ang imo efforts to reach out, not because it feels good to help, but you help because you need to help. Are, this time around, tutukan nato ng imo pagka-book author. What inspires and motivates you to write, to inspire and motivate others? Pero ko gina-invite, mag-talk. You know, I think God give me that gift na having the, nasa life ko siguro, biging speaker, inspirational speaker. So every time I talk, people always telling me, oh, supposedly you have a book. So one day, nag-attend ako sa isa ka-event, nag-invite man ako, nga mostly is book author. So I'm the only one nga hindi book author that time. So nabati ako mga story na so inspiring. So God motivated me to write my book. So from there, I told myself, oh my God, God called me to be an author of the book. And if we don't put that into book, our legacy, nobody knows who we are. Kung may mga handom kita, may mga plano kita, may maayo kitang binatan, don't be afraid to share it in writing or in so many ways. Kaya madamo kita mga tao ma-inspired. So I was surprised because of me, because of my book, kadamo sa mga na-touch. Kadamo sa mga bata sa mga aral sa Bacolod na nag-inspire sa aking Women of Hope Scholar. Tungod sa book ko na-inspire sila, labi na sa Rizal Elementary School. Kasi sa mga ibang pagiging mga pamatan o mandirap sa Bacolod nga akong ginabuligan. So I know this not only a book, it's about my life, it's about my journey. A journey with trial and triumph and victories in life. Nga, damo ta inagyan, but think positively with our prayer and live our life with purpose na makabuligid sa aton. We are proud of you, our hero, Ana Rita Reyes. Good morning. Maayong aga, kag salamat gid sa atong mga kapuso. Padayon na nga magtutok mga puso kay makaupod na ang aton bisita sa Besok sa pagbalik syempre sa inyo paborito nga programa ko naga, Gemi Regional TV Early Edition. We will be right back. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.